Mahigit kumulang 1,000 yung mga kasalukuyang lumalahok. Bakit po kayo nandito? Nahabot lang po kami. Wala, pasama lang kami rito. Alam niyo po ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi ko po alam, bossing. Hindi niyo alam? Nahabot lang po kami. Sino? Kung ano namin kagawad. Dadagan, Balita News Update. Sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's there's Ang ganda mo today. Hindi, bakong bangang. Ay, say milyonaryo, sama-sama tayo, babago muli. Para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabitan. Magandang buhay. Nagbabalik na naman ho tayo para maghatid na naman ho ng komprehensibong balitaan at balitaktakan mga kabalitaan. Alright, so heto na po tayo. Nagbabalik. Pasensya na, hindi ako nagsombrero kasi maganda yung pag-uusapan ho natin para makita naman minsan yung ating gupit mga kabalitaan. Wow! Anyways, hindi pa muna kapag-subscribe, subscribe na ho kayo. Meron na ho tayong 44,053 mga kabalitan. Alam nyo po ba, nag-email ho si YouTube ho natin dahil kalahati daw sa mga nanonood o 3/4 ho. Sa mga nanonood ay hindi daw nakapag-subscribe. Ay nagko-comment lang daw at nanonood. So, baka naman, pakiusap. Huwag lang yung mag-comment. Mas maganda rin talaga pag nag-subscribe ho kayo para makatulong ho kayo sa ating ibang mga kababayan. Kung i-share nyo po yung video, ay mapapanood rin nila dyan o kung kahit saan man sila ngayon mga kabalitaan. Alright? So, matsalam mo sa inyo. No to skip ads ho tayo. Every time na mapapanood nyo po yung video ho natin. At babatiin ko muna yung ating moderators, si Mami Rose at Daddy Berting at Tobias dyan sa Cebu City. Matsalam, mabuhay ho tayong lahat. At sa lahat ng mga diehard viewers at regular viewers ho natin, no? Bagong salta ho. At the same time, sa mga OFW, Overseas Filipino Workers, around the world at Luzon, Visayas at Mindanao, welcome mo sa ating programa Reaction Video sa Danagan Balita News Update. So ngayon po ay ating pag-uusapan na naman itong napakagandang balita ho. Mantakin niyo po mga kabalitaan. Dito ho natin makikita kung gaano talaga ka-traidor at kawalang hiya itong mga organizer ng makakaliwa na nagsagawa nitong rally mga kabalitaan. Mantakin niyo po. Kung matatandaan niyo po itong sinanay na taga Muntinlupa ay hindi nabayaran, pinapaasa ho, pinapangakuan na itong rally na to ay pro Sara Duterte mga kabalitaan. Ayun pala pagdating niya ay anti-Sara Duterte pala. Gulat na gulat siya. At hindi niya na mahagilap yung organizer nila kung saan na at wala pa po silang kain, wala pa po sila nabayaran, hindi pa po sila nabayaran mga kabalitaan. So totoong may bayaran at hakutan na nagaganap nung oras na yon, nung panahon na yon. Ngayon, napapatunayan din kasi taga Muntinlupa eh. So, ibig sabihin nun, marami talagang taga Muntinlupa na dumaluho dyan na walang kaalam-alam kung ano ang kanilang ipinaglalaban, mga kabalitaan. Dito nyo po mapapatunayan at mapapanood nyo po dito sa ating programa ngayon. Well, dito muna tayo sa UNTV. Mantakin nyo po. Sabi nila, 4 minions daw mga kabalitaan. Yung dumalo doon sa rally, ay naku po, talagang sila'y mapapahiya sa balitang ito. Sabi naman ni Asher, umabot lamang ho sa 1,000 katao ang dumalo sa naturang rally sa nakarang araw kabalitaan. Ito, panoorin muna natin. Si Asher, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Asher, pasok! Magandang hapon, Asher. Sino-sino bang mga personalidad ang nangunguna dyan sa rally at kumusta naman ang sitwasyon dyan? Magandang gabi naman, June. Mahigit kumulang 1,000 yung mga kasalukuyang lumalahok dito sa kanilang tinaguriang People's Rally at
1,000 katao ang dumalo. Ulitin nga natin, parang nabingi ako. Sige nga, sige. Yung mga kasalukuyang lumalahok dito sa kanilang tinaguriang People's Rally at concert dito yan sa kanto mismo ng Epifanio. Kanilang tinaguriang mahigit kumulang 1,000 yung mga kasalukuyang lumalahok dito sa kanilang tinaguriang People's Rally at concert dito yan sa kanto mismo ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA at Ortigas Avenue. Iba't ibang grupo ang nagsanib puwersa upang iprotesta ang kanilang ani na sinasabing korupsyon at katigwalian sa pamahalaan. Partikular na yan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alas 7 pa lang ng umaga ay nagtipon-tipon na ang libu-libong tao sa EDSA People Power Monument. Unang nanawagan ng mga ito kaugnay ng mabagal na pag-aksyon ng House of Representatives sa mga inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Panawagan ni Tindig Pilipinas Convener Sylvia Claudio, isa sa mga naghain ng So ayan po, putulin na natin dito kasi yung importante lang yung balita dito ni Asher. Yung 1,000 katao lang yung dumalo mga kabalitaan. Hindi for minions mga kabalitaan, ha? Klaro na po yung balita. Si Asher, hindi ho yan gumagawa ng fake news. Yung mga bangag vloggers lang po yung gumagawa ng fake news mga kabalitaan. Ano na? Hey! Yung mga mayayabang ho dyan mga vloggers. Ano na? Ano yung pinagmamalaki nyo? Sabi nyo, minority lang yung INC Rally for Peace. Tatandaan natin sa darating na January 31, may pasabog daw sila mga kabalitaan. Yun pala, talagang sumasabog ho kami sa katatawa ho mga kabalitaan. 1,000 lang palang dumalo doon. At tama, ano lang, parang wagi lang tayo ng 8. O kasi meron tayong 1.8, sila sa kanila 1.0. Kahit pa paano, parehas lang yung numero yung pinakauna. Ay nako, ito talaga yung mga bagag vloggers. Talaga itong mga baluktot yung mga paniniwala, hindi ho talaga makakalusot sa gumagawa ho sa tama mga kabalitaan. Magaling lang ho yan sila. Bumabaliktad ho sa mga impormasyon. Magaling lang ho yan sila. Maninirang puri ho sa mga kaalyado ni Tatay Digong Duterte. Pero yung mga utak ho nila, napakalayo ho. Yung pagmumukha ho nila, napakalayo ho mga kabalitaan. Nagmamayabang si Dan. Pasensya na po ha. Ano na? Anyways, masaya na ho tayo kasi kahit paano may 1,000 silang dumalo dyan. So, pinapakita ko lang po sa inyo mga kabalitaan. At ayong sinasabi ko nga sa inyo yung hablutan, hila dito, hila doon, kabig dito, kabig doon, para dumami ho yung tropa na dumaluho sa naturang rally mga kabalitaan. Hindi pa sila binayaran. Hindi pa sila binayaran. Pero nung una, nung ating ipinalabas na video, 1,000 at sinalay yung taga Muntinlupa, nako. Itong mapapanood nyo po ay taga Muntinlupa rin ho ito. At ayon pa sa kanila, wala ho silang kinalaman at wala rin silang kaalam-alam kung ano talaga ang ipinaglalaban sa rallying ito, mga kabalitaan. At dito naman, ibang klaseng emosyon yung nakikita natin, mga taong nag-cheer. Taga saan po kayo? Taga Muntinlupa po. Taga Muntinlupa. Bakit po kayo nandito? Nahabot lang po kami. Ano po? Wala, hindi pa mapagsalita yung mga yan. Nagugutom pa. Aha. So, bakit po kayo nandito ngayon, sir? Kailangan namin malumanay eh. Ha? Malumanay. Malumanay, ano yon? Yung malumanay group. Wala, pasama lang kami rito. Narinig nyo? Napasama lang kami dito, boss. Hindi ho yan nagsisinungaling yung mga kabataan yan, mga kabalitaan. Di kasi namin alam po, napasama lang kasi, tropa-tropa kasi kami dito eh. Kaya itong mga makakaliwa, lalo na si Shelo, naku, talagang sinisira mo lang yung pangalan mo, Ma'am Shelo, sa ginagawa niyo po. Okay na sana mag-rally ka para sa mga tiwaling opisyalis sa ating gobyerno eh. Sinama mo pa kasi yung impeach Sara Duterte. Tingnan nyo tuloy. Nawalan ka na tuloy ng subscribers. Ang iba dyan, binawi na yung suporta.
Maganda na sana eh. Ang ganda na sana ng entrada eh. Dito ka lang nadali, inanunsyo mo pa ikaw pro-impeach Sara Duterte ka, Ma'am Shelo. Nawala tuloy yung believe ko sa'yo. Oh, pasensya na, unsubscribe na kita. Inunsubscribe na kita. Yun ang tama. Oh, pasensya na Ma'am Shelo ha. Pero manonood pa rin ho ako sa'yo. Kasi may mga matutunan din naman tayo. Pero hindi na ako magsasubscribe dyan sa bahay mo, Ma'am Shelo. Wala akong personalan. At least, susuporta pa rin ako sa iyo. Sa iyong pinaglalabang katiwalaan na mga ginagawa ko sa ating opisyalis sa gobyerno. Ihikling mo yan si Sara. Walang kalam-alam sa katiwalaan dyan kasi hindi pa nahusgahan sa korte yan. Sila lang yung humusga dyan sa loob. Nagmamarunong yan sila na hindi naman mga abogado, mga kabalitan. Ang ginagawa nila, hinuhusgahan si Sara, gumagawa ng summary report para ipamuka sa taong bayan na ito yung ginawa ni Sara based sa kanilang investigation. Ang tanong ko dyan, tama po ba yung ginawa ng investigation? Nagari-harian sila dyan, hindi na lang binigyan ng boses o pagkakataong mag-imbestiga yung Commission on Audit para sa Confi funds na sinasabi. Although meron hong notice of disallowance, it doesn't mean na, sabi kasi nila, pag may notice of disallowance, nako, ninakaw na daw yung pera. Ano? Ninakaw na yung pera? O kailangan lang talagang i-comply ni Sara yung mga documents na hindi pa ho niya na-comply sa paggamit sa Confi funds, mga kabalitaan. Di ba? Kung sa Kamara, si Tamba gagamit sa kanyang Confi funds, hindi ho yan maliliquidate, hindi yan ma-audit. Bakit? Certification lang ibibigay niya dun sa COA, fights na ho sila. Kaya ganun ho yung kalakas yung loob nila, mga kabalitaan. Ituloy ho natin to dito. Medyo maganda. Meron pa kayong makukuha impormasyon. Panoorin nyo. So, kanina pa ho kayo nandito? Hanggang what time po kayo mag-stay po dito? Hindi po namin alam eh. Kailan eh. Alam niyo po ba na ito po ay laban kay Sara Duterte? Alam niyo po ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi ko po alam, bossing eh. Hindi niyo alam? Hindi nila alam. Hindi nila alam na itong laban na to ay laban no against kay Sara Duterte, mga kabalitaan. Grabe ang tindi talaga ng mga organizers. Grabe yung mga pabulati ko nila, mga kabalitaan. No? Grabe, dayaw ko sa kanila, mga kabalitaan. Napakatindi talagang ubod talaga ng kasinungalingan itong gagawin ang lahat para lang talaga mangyari yung gusto nilang mangyari para sa kanilang sariling interest, mga kabalitaan. Yan o ngayon. Butata kayo. Pahiya kayo. Ala kayo kwenta. Sinayang nyo lang yung pera nyo. Of course, sponsored by Kamara. Malamang ho yan. Meron ho talaga yan. Yan lang po yung akin ha. Hindi ko sinabing totoo. Malamang. Baka. Meron po ba? Kamara. Tamba. Yun po yun ang malaking tanong. Saan sila humugot ng budget? Di po ba? O tingnan yung ginagawa ho nila ngayon. Dami hong nagugutom. Daming inuuhaw. Walang portalet. Yung iba nagsialisa na lang, pumunta na lang sa Robinson Galleria. Para ho doon na lang tumae. Umihi. Kawawa ho, gagamitin lang ho kayo dyan. Kaya, lesson learned na ho ito, mga kabataan. Sa mga kabataan ho natin, gagamitin lang talaga kayo para ipamukha sa taong bayan na meron pa rin ho silang taga-suporta. Pero yung totoo nito, kulelat na ho sila. Pakapala na lang ho yan sila ng mga pagmumukha ho nila dyan, mga kabalitaan. Wala na ho silang magagawa. Tandaan nyo po, mga kabalitaan. Tuloy ho natin to dito. Ay, ba't po kayo nandito? Sila mo na, boss. Nagutom pa eh. Nagutom pa. Anong pangalan nyo po, sir? Anong pangalan nyo? MY. MY? Anong apelido po ninyo? Dimagi ba? Anong spelling ho? Dimagi ba ho? Dimagi ba? Ilang taon na ho kayo? 26. Sige po. Thank you very much po. So, kayo po, bakit po kayo nandito ngayon? Bakit po kayo nandito ngayon? Sinama lang po kami. Aha? Sinama lang po kami. Sino? Kung ano namin, kagawad. Ng inyong kagawad. Alam niyo po ba na ito ay laban kay Sara Duterte? Hindi po. Hindi po.
pero laban nito kay Sara Duterte. So bakit ka naandito? Napasama lang sa tropa. Napasama lang. Anong pangalan po ninyo? Reynaldo. Rinaldo ano po? Di magiba. Thank you very much. So, galing kayo ng Muntinlupa. So, mga kasama natin, galing Muntinlupa, dalawa sa kanila ay hindi naman daw talaga nila alam na ito ay laban kay Sara Duterte. Nandito sila sa rally ngayon sa may People Power Monument. Ano po? Rubina po, Rubina. Robina, barangay ng? Nagkaisang nayon. Ano po, bakit po kayo naandito ngayon? Tayo dyan. Nakikisa lang kami sa ano nila. Nakikinig po kami. Kinig lang. Alam niyo po ba na laban ito kay Sara Duterte? Opo. Kikinig lang pala. Kayo po ba ay laban kay Sara Duterte? Napahiya sila. Ano po? Kampihan po. Basta kami. Ay, nako. Hello, butata kayo. O, yung iba hindi makapagsagot kung sila may lalaban kay Sara Duterte. O, ano na? Halatan talagang hinablot lang yung sila sa kanilang barangay. Ha? Ng mga barangay officials nila doon. Ito yung matindi. Yung sa Muntinlupa ay totoo po, maniniwala ho tayo dyan. Kasi si nanay nagrereklamo nga eh. Nalilito na nga siya saan siya pupunta. Kasi yung mga kasama niya, wala na raw. At hindi niya alam kung anong gagawin niya. Wala rin yung, yung coordinator or leader man lang na magbigay ho ng pamasahe pa uwi ng Muntinlupa. Itong talagang kalukuhan o itong talagang rally ho nila mga kabritan. Napaka walang kwenta lang. Sinasayang na niya yung mga oras dyan. Delikado pa naman. Paano pag may mga luko-luko dyan na magtatapon ho ng granada or ano ba dyan, magpapaputok. Wala na. Sayang yung buhay mo. Mabibigla na lang. Goodbye, Goodbye, Philippines. Yun po mga kabitan, yung ating reaction video na nakuha ho natin ngayon lamang ho mga kabitaan. So, alam na ho natin na itong rally nito ay hindi ho talaga susuportahan ng karamihang Pilipino. Dahil gising na ho sa katotohanan ang mga mamamayang Pilipino dahil una bes sila ay niloko na at ilang beses na sila niloko at wala hong matinong kumbaga tamang sagot yung Malacanang sa mga usaping budget at hindi niya rin kayang sipain si Tamba na pababain bilang Speaker of the House mga kabalitaan. Dahil nga po silang dalawa ay parang may mga alas yata kaya pag nagkaka-problema bistuhan na to mga kabalitaan. Si Sara Duterte lang talaga ang may isang salita ho. Pakatandaan niyo po, ako na po yung nagsabi, I'm a man of principle mga kabalitaan. Sinasabi ko na sa inyo na kailangan ho suportahan si Inday Sara Duterte. Ako Bisaya ho ako, alam ko po yung ugaling Bisaya. Lalo na pag professional ho. Mga Bisaya ho, hindi gawain ang magnakaw. At kami pa ay mapapahiya pa nga. Kumbaga, parang kami, shy type kami mga Bisaya, lalo na pag nakapunta kami ng Maynila. Una-una, hindi naman ho yung sinasabi natin na hindi tayo marunong makipag-communicate sa kanila. Talagang matitigas lang yung dila ho naming mga Bisaya pag nagtatagalog. Pero kung trabaho at performance yung pagbabasihan, ay hindi rin kami magpapatalo. Kung leadership ang pagbabasihan, hindi rin kami magpapatalo. Alam niyo ba kung sino isa sa mga bayani ng Pilipinas? O, di ba si Lapu-Lapu? O, taga Cebu, taga Lapu-Lapu. Di ba? Ganun ho yung prinsipyo ng mga Bisaya. Palaban talaga mga kabalitaan. Kaya si Inday Sara Duterte, may isang salita ho talaga yan. Kung papaano ho natin nakikita yung characteristic ho nitong si Tatay Digong Duterte, mas sobra pa ho ito mga kabalitaan. Disiplinado to na pagkababae sa Bisaya pa. So, magaling ho ito. At marami ho tayong matutunan at hindi ho tayo nito. Hindi niya tayo, ano bang tawag sa Tagalog ng parang pakyason. Bibiguin mga kabalitaan. Yun, ang tagal pumasok mag-sink in sa utak ko eh. Hindi niya tayo bibiguin mga kabalitaan pag siya ay naging presidente na.
Kaya po, kapit busy ho tayong lahat. Huwag ho tayong magpaka-easy lang ho tayo. Kahit alam natin na malakas Inday Sara Duterte sa taong bayan, meron pa rin ho na mga demonyo dyan, lalo na yung mamanipulahin ang COMELEC. Baka tandaan ho natin, tayong lahat pag nagkakaisa, yung ipinaglalaban ho natin na magwagi itong si Inday Sara Duterte sa kanyang tinatahak ngayon. Talagang sinusuong niya ngayon yung butas ng karayom, mga kabitan. Pag ito'y nalampasan ni VP Sara Duterte, ni Inday Duterte, sigurado ho, yung ating bansa, lalago ho ang ekonomiya dahil ipamumukha niya po sa kanyang mga kalaban at sa kanyang mga nagtraidor sa kanya na mali ang kanilang iniisip. Yan po ang pang-uugali ng mga nasa Visayas, mga kabalitaan. Wala na ho tayong igong oras, igong panahon. Ibig ko sabihin, wala na tayong sapat na oras at sapat na panahon dahil ako po ay magbabalik maya-maya lamang po. At huwag kalimutan, sasabihin ko po sa inyo, nag-email ho si YouTube sa akin, mga kabalitaan, na kailangan mag-subscribe na kayo kasi kalahati sa mga nanonood ay hindi pa daw nakapag-subscribe. Kaya, pakinggan nyo si YouTube. Kasi pinapakinggan ko rin, mga kabalitaan. O di po ba? Ay, meron na tayong 44,057. Matsalam ho, subscribers ho natin yan. At i-share nyo po yung video at i-like nyo po, mga kabalitaan. Ako po yung magpapaalam na. To God be the glory. Mwah-mwah! Chip, chip! Peace out! At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, okay. It's, there's a, hindi, Ang ganda mo today. Hindi, bakong bangang. Ang ganda mo today. Hindi, bakong bangang. Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Bago muli. Para maging milyonaryo.